Guys, ang Kuya Eddie po muli ay nagbabalik para i-check uli natin ang aking sugar level. Ngayon ay kagigising ko lang at fast forward ko na lang. Ah, Kinuha ko na ang aking sugar level at yun ay nagkaresulta ng 93 mg over DL. So, ayan, makikita sa screen. At pagkatapos nga nito ay kami ay mag-aalmusal na naman. Tulad ng dati, masarap na pandesal, itlog, katulad ng kinain ko noong huling sugar test ko. Pero sa ngayon ay mag-iiba ako. Pakikita ko sa inyo ang bago na naman namin natuklasan. Instead na 3 in 1, kahit na sabihin pang sugar free, ang aking ginagamit ay ngayon ay papalitan ko ng isang produkto na sobrang galing at mabisa. Ito ay nakapasa sa standard ng US organization. Base sa kanila ay isa ito sa pinakamabisang Sweet and Fit Stevia. Sweet and Fit Stevia po ang pangalan nito. Ito ay hindi po ito sugar, ito ay galing sa halamang stevia na meron siyang natural na pampatamis. At ito naman ang aking kape sa ngayon, pure black coffee. At ito ang pinaka sugar niya, para maipakita ko sa inyo kung ano ang kaniyang resulta, kung ito ba ay makakaparehas doon sa ginagamit kong dating kape, kung ito ay mag-spike o hindi. Kung mag-spike man ay titingnan natin kung ito ay mataas. Okay guys, mamaya pagkatapos namin mag-almusal, after 2 hours or maybe more, ay pakikita ko sa inyo ang resulta ng aking blood sugar level. So ayan guys, ang resulta ng aking sugar test after 2 hours ng
pag-almusal na ginamitan ko ng stevia sweetener ang aking kape. At yun nga, yung naging resulta ay from 86 mgdl ay napunta sa 125. So, hindi ba masyadong napakaliit ng kanyang increase ng aking sugar sa katawan. Unlike nung ginamitan ko ng ito yung ginagamit kong kape, yung San Mig sugar free, ay mas mataas siya ng konti kaysa doon sa resulta na ito na yung ginagamit ko. Pero guys, pareho silang okay para sa akin dahil hindi rin naman ako lumagpas sa normal level yung paggamit ko ng kape na ito. Kaya nga lang ay mas mababa ang naging resulta nung ginamitan ko to. So, nasa sa inyo na po guys kung ano po yung mas preferred ninyo, kasi pareho naman silang hindi tumaas, hindi nag-spike ng mataas para mapunta ka sa mas mataas na level ng sugar sa iyong katawan. So, pareho po silang nire-recommend. Nasa sa inyo na lang yun kung ano yung gusto niyo. Ngayon, kung ang gastos o ang expenses ba sa dalawang ito ay pwede kong sabihin na mas nakakamura ito kaysa dito. Bakit? Kasi ito ay 7 pesos per sachet ang bili ko. So, sa araw-araw, kung sa 30 days, isang buwan, ay meron 210 pesos ang magagastos ko dito. Dito naman, ito ay nagkakahalaga ng 130 per box at 30 pieces naman ang laman. So, malaking pagkakaiba. Kaya nga lang, pag ito ang ginamit mo, meron ka ring additional budget para sa black coffee. Pero, napakaliit naman ng konsumo kung bibili ka lang ng black coffee. Let's say 25 grams ay marami na. Baka sa akin nga ito magal ng isang buwan yun. So, halimbawa ay 25 grams ay 25 pesos din. Yung 130 plus 25, so 155. So, magkano na? Isang, ayun, 135 sa isang buwan. Diba? 155 sa isang buwan. I mean. So, malaking kamurahan pa rin. Super sulit ang budget. Pero, tulad ng sinabi ko, kung sa pag-increase ng ating sugar level ay pareho naman, bagamat kumpara dito sa dalawa, kung ikukumpara natin sa dalawang to ay mas mataas siya ng konti. Pero ang importante ay nasa normal level pa rin ang resulta ng dalawang ito. Okay guys, sa susunod na aking vlog ay susubukan ko naman ipakita sa inyo yung magiging resulta ng pagkuha ko ng aking sugar level after na kumain ako ng kanin or ulam. So, pwedeng sa tanghalian or pwedeng sa hapunan. Basta ang mangyayari nga lang talaga, tulad ng dati ay bago kumain ay magkukuha muna ng sample. And then, after na kumain, mga 2 to 3 hours ay pwede na uling kumuha ng sample para makita natin kung gaano ang pag-increase ng ating sugar sa katawan base doon sa ating kinain. Okay guys, thank you for watching again. See you on my next video. Thank you, thank you.